Bakit may mga batang parang salbahe? Yan ang tanong na ayaw nating itanong. Pero sa totoo lang, madalas nating naiisip. Lalo na kung tayo'y magulang na halos mawalan na ng boses sa kakasigaw o di kaya'y napapaluha sa isang sulok habang pinapanood ang anak nating tila walang pakialam sa ibang tao. Pero totoo ba na may mga batang masama ang ugali? O baka naman may mas malalim na dahilan kung bakit sila ganito? Ngayong oras na ito, uupo tayo, makikinig, at susubukang unawain. Hindi lang ang mga bata, kundi pati na rin ang sarili. Nating mga reaksyon bilang magulang. Unang-una, tandaan natin, ang utak ng isang toddler ay hindi pa ganap na nabubuo. Hindi pa nila alam kung ano ang tama sa mali. Hindi pa nila kayang ilagay ang sarili nila sa kalagayan ng ibang tao. Ang tawag dito sa psychology ay egocentrism. Ibig sabihin umiikot pa ang mundo nila sa sarili nila. Kapag gusto nila ng laruan, kukunin nila. Kapag gusto nila ng pansin, gagawa sila ng kahit anong paraan. Kahit pa sigawan ka o itapon ang pagkain. Hindi dahil masama sila. Hindi dahil gusto kanilang saktan. Kundi dahil yun lang ang alam nila. Hindi pa nila alam kung paano kontrolin ang sarili nilang emosyon. Ang impulse control, yung kakayahang pigilan ng sarili, ay nagsisimula palang mabuo sa edad. Nilang yan. Kaya kung minsan, kahit pa ilang beses mo nang sinabing huwag, uulitin pa rin nila dahil wala pa silang ganap na kakayahan para magdesisyon ng tama. Kapag sinabi nating salbahe ang anak ko, may halong hiya at sakit. Para bang kabiguan natin bilang magulang ang bawat sigaw, bawat suntok, bawat pagwawala nila sa pampublikong lugar. Pero ang totoo, hindi natin kaaway ang mga batang ito. Sila'y mga taong bago pa lang sa mundo. At tayo ang una nilang guro. Ang problema kasi, lumaki tayong may kaisipan na ang batang matigas, ang ulo ay dapat parusahan. Yung batang pasaway ay kailangan paluin. Pero ang ganitong pananaw ay hindi nakakatulong sa pag-unlad ng emosyon ng isang bata. Minsan kasi, ang mga tinatawag nating salbaheng bata, sila pa yung mas nangangailangan ng pagmamahal at pangunawa. Bakit nga ba may mga batang nanununtok? Bakit sila nagsisinungaling? Bakit sila sumisigaw kahit walang dahilan? Una sa lahat, tanungin muna natin, kumain ba sila? Nakapagpahinga ba sila? Masyado bang maraming nangyayari sa paligid nila? Ang isang batang gutom, antok, o overstimulated ay hindi makakapagpakita ng mabuting pag-uugali. Ang utak nila ay nasa survival mode. Kaya huwag nating agad husgahan kung ang bata ay biglang sumigaw o umiyak. May pinanggagalingan yan. Pangalawa, ang mga bata ay mahusay na tagagaya. Kung ang tahanan ay laging may tensyon, kung may sigawan, kung may galit, malaki ang posibilidad na mamulat sila sa ganitong gawin. Hindi natin pwedeng isisi lahat sa pagpapalaki. May mga batang sadyang may matinding personalidad. Yung tinatawag nating spirited children. Madalas silang intense, mabilis mag-react, mahirap patahanin. Pero kahit pa ganito ang kanilang likas na ugali, malaking bagay pa rin ang kapaligiran. Kung paano tayo tumugon, kung gaano tayo ka-consistent, kung gaano natin sila pinakikinggan. Lahat. Yan ay may epekto sa paghubog ng kanilang ugali. At tandaan, ang pag-uugali ay hindi fixed. Ang batang ngayon ay matigas ang ulo. Maaaring bukas ay mahinahon. Depende sa kung paano siya ginabayan. Kaya paano nga ba natin sila matutulungan? 1. Redirection. Sa halip na pagsigawan, ituro sa kanila ang tamang gawin. 2. Consistent boundaries. Kailangan nilang malaman kung ano ang inaasahan sa kanila. 3. Calm consequences. Hindi sigaw ang solusyon. Mas mabisa ang kalmadong disiplina. 4. Empathy over punishment. Tanungin mo ang sarili mo. Ano kayang pinagdadaanan ng anak ko at ganito siya umasta? Kapag binigyan mo sila ng ligtas na espasyo para ipahayag ang kanilang emosyon, mas matututo silang kontrolin ito sa takdang panahon. Sa huli, gusto ko lang sabihin ito sa'yo. Magulang, na pagod na. Ang anak mo ay hindi salbahe. Ang anak mo ay bata pa, natututo pa, naghahanap ng gabay. At ikaw ang pinakaimportanteng guro sa buhay niya. Kung sa bawat araw na puno ng inis at sigaw ay pipiliin mong manatiling mahinahon, umunawa, at magmahal. Tandaan mong may epekto yan. Hindi ngayon, baka hindi rin bukas. Pero darating ang araw masusuklian yan. Hindi tayo perpektong magulang. Pero pwede tayong maging sapat. Isang araw, isang hakbang, isang pagyakap sa salbaheng batang sa totoo'y nangangailangan lang ng iyong pag-intindi. Hindi natin pwedeng isisi lahat sa pagpapalaki.
May mga batang sadyang may matinding personalidad. Yung tinatawag nating spirited children. Madalas silang intense, mabilis mag-react, mahirap patahanin. Pero kahit pa ganito ang kanilang likas na ugali, malaking bagay pa rin ang kapaligiran. Kung paano tayo tumugon, kung gaano tayo ka-consistent, kung gaano natin sila pinakikinggan. Lahat. Yan ay may epekto sa paghubog ng kanilang ugali. At tandaan, ang pag-uugali ay hindi fixed. Ang batang ngayon ay matigas ang ulo. Maaaring bukas ay mahinahon. Depende sa kung paano siya ginabayan. Kaya paano nga ba natin sila matutulungan? 1. Redirection. Sa halip na pagsigawan, ituro sa kanila ang tamang gawin. 2. Consistent boundaries. Kailangan nilang malaman kung ano ang inaasahan sa kanila. 3. Calm consequences. Hindi sigaw ang solusyon. Mas mabisa ang kalmadong disiplina. 4. Empathy over punishment. Tanungin mo ang sarili mo. Ano kayang pinagdadaanan ng anak ko at ganito siya umasta? Kapag binigyan mo sila ng ligtas na espasyo para ipahayag ang kanilang emosyon, mas matututo silang kontrolin ito sa takdang panahon. Sa huli, gusto ko lang sabihin ito sa'yo. Magulang, na pagod na pagod na. Ang anak mo ay hindi salbahe. Ang anak mo ay bata pa. Natututo pa. Naghahanap ng gabay. At ikaw ang pinakaimportanteng guro sa buhay niya. Kung sa bawat araw na puno ng inis at sigaw ay pipiliin mong manatiling mahinahon, umunawa, at magmahal. Tandaan mong may epekto yan. Hindi ngayon, baka hindi rin bukas. Pero darating ang araw masusuklian yan. Hindi tayo perpektong magulang. Pero pwede tayong maging sapat. Isang araw, isang hakbang, isang pagyakap sa salbahing batang sa totoo'y nangangailangan lang ng iyong pag-intindi.